Kakaiba ang isa sa mga tauhan sa isang noodle restaurant sa bansang China. Ang gumagawa kasi ng kanilang noodles, hindi tao, kundi robot. Ayan po ang robot na walang kapaguran sa paggawa ng noodles. Naaaliw ang mga bata habang pinapanood ang robot. Ayon sa may-ari ng kainan, mula nang nabili niya ang robot, naging mabilis ang paggawa nila ng noodles at hindi pa ito kinakailangan swelduhan. Nagugustuhan naman ng mga customer ang noodles na gawa ng robot. Nasa kasagsagan ng kanyang pagsasanay si Manny Pacquiao. Kabilang sa mga pinagtutuunan ngayon ang pansin ng kanyang coach na si Freddie Roach ay ang pangkontra sa mga posibleng tinatawag na dirty tactics o maruming laro ng mga kakalaban niya si Timothy Bradley Jr. Nakatutok si Mark Zambrano live hanggang sa mga sandali ito mula sa lungsod ng Baguio. Mark? Mike, bigay todo pa rin sa ensayo ang ating pambansang kamao na si Sarangani Representative Manny Pacquiao isang araw bago magtapos ang kanyang training camp dito sa Baguio City. Nakatakdang magtapos bukas ang training camp ni WBO welterweight king Manny Pacquiao sa Baguio City. Pero tila wala pa rin planong mag-relax ang pound-for-pound king. Sa teachers camp kaninang umaga, kanya-kanyang hanap ng pwesto ang fans para mapanood si Pacquiao na sumabak sa jogging at abdominal exercises. Mas matagal at mas determinado ang People's Champ sa kanyang mga exercise routine. Sa loob naman ng gym, muling hinasa ni Coach Freddie Roach ang footwork ng alaga. Pati ang mga pangontra sa posibleng dirty tactics tulad ng headbutt at paggamit ng siko, isinama ni Roach sa binuong strategiya. Ayon kay Roach, malayo pa sa fight condition ang kanyang alaga. I'm still saying he's 40-50% very ready right now, but he ran the track this morning, did great interval work. I'm really happy about that. Kagabi, tumanggap ng blessing si Pacquiao mula sa mga dumalo sa Bible study. Kasama ni Pacquiao ang asawang si Jinky na halos hindi humiwalay sa asawa. Ayon kay Pacquiao, kakaibang inspirasyon ang dulot ng kanyang panibagong relasyon sa Panginoon. Being born of the Spirit is it's not about my boxing career. It's about my life. It's about my salvation. I want to have eternal life. And this boxing is just, this is my job. Pinabulaanan din ni Pacquiao ang balitang napipisil niya umano ang Phil Mexican contender sa American Idol Season 11 na si Jessica Sanchez bilang singer ng national anthem sa laban niya. Kirby sa Filipina. Mike, bukas na ang uling araw ng training ng ating pambansang kamao dito sa Baguio City. Pero bago tumulak pa Maynila ang buong team Pacquiao, sasabak muna sa sparring session ng ating pambansang kamao. Katapat ang dalawang Russian spar mates niya na pumunta dito sa Baguio City. Mike? Maraming salamat, Mark Zambrano. Wala na po ang low pressure area na namataang namumuo sa bansa kahapon, pero ayon sa Pag-asa, asahan pa rin daw ang pag-ulan sa Mindanao dahil patuloy naman nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa Metro Manila, naitala ang mataas na temperatura na 35 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City, bunsod ng ridge of high pressure area sa Luzon. Pero posible pa rin daw magkaroon ng panakanakang ulan tulad ng naranasan kanina. Nagkaroon naman ng flash flood sa Mambusaw sa Capiz matapos bumuhos ang malakas na ulan. Nahirapan ang mga motorista na makatawid sa ilang kalsada dahil sa baha. Daang-daang residente naman ang apektado ng flash flood sa lungsod ng Zamboanga. Ilang bahay ang napaulat na natangay ng baha. Ang sabi nga ng Pag-asa, magiging maalinsangan pa rin ang mga susunod na araw. Kaya narito ang ilang paraan para matatiling presko ang ating mga bahay. Narito ang pagtutok ni Cara David. Bumuhos man ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, di ibig sabihin nito ligtas na tayo sa init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, mananatiling mainit at maalinsangan ang mga susunod na araw, kaya naman pati electric fan tiyak susuko sa init ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit naisipan ni Rodolfo Biescas na mag-imbento ng kakaibang electric fan. Nakapatong kasi ito sa isang cooler na punong-puno ng yelo. Bali, yung lamig po dito, ihigupin ng itong centrifugal fan, yung fan na yan. Ng electric fan. Oo. Tapos pag hinigup niya, lalabas yung hangin, mas malamig kaysa electric fan. Hindi sing lamig ng aircon pero mas malamig ng kaunti sa electric fan dahil mas malamig na hangin ang pinaiikot nito.
Pero hindi lang naman aircon at electric fan ang solusyon sa mainit na panahon. Ayon sa isang interior designer, maraming paraan para bawasan ang init sa inyong bahay. Kasi kahit saan ka sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, wala ang takas sa init. So siguro, ano yung pwedeng makabawas sa init? Meron kami sa architecture tinatawag passive cooling. Ibig sabihin parang yung pinaka minimal na paggamit ng artificial means to cool space. Yon. Ang init o lamig ng isang bahay ay depende raw sa posisyon nito, sa kulay at materyales na ginamit dito. Huwag ipwesto sa kanlurang bahagi ang mga silid tulugan. Dito kasi pinakamainit ang sikat ng araw kapag tanghali hanggang hapon. Gumamit ng puti at iba pang light-colored paints sa mga dingding at lalo na sa kisame. Iwasang gumamit ng incandescent light bulbs at compact fluorescent light o CFL lights. Kung pwedeng magpalit sa LED lights, mas mainam. Hindi kasi ito naglalabas ng init at tipid pa sa kuryente. Maglagay ng blinds o kortina sa mga bintana para hindi makapasok sa loob ang sinag ng araw. Buksan ang pinto at bintana para pumasok ang hangin. Kung bibili naman ng electric fan, mas nakakalamig daw ang ceiling fan. Sa aircon naman, siguraduhing akma ito sa laki ng kwarto at laging panatilihing malinis ang filter nito. Pero marahil ang nakakaligtaan ng marami ay ang kahalagahan ng kalikasan. Natural air conditioning ang mga puno at halaman. Malaki yung connection ng ng pagiging environmental, yung green, dun sa passively cool rin ng bahay. Minsan ang solusyon, wala sa laki ng aircon o dami ng electric fan, kundi nasa tamang pagpaplano at pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Sa May 15 pa, magbe-birthday si Mommy Dionisha Pacquiao. Pero may early birthday gift na sa kanya ang anak na si Manny. Yan ang isang brand new luxury minivan na posible raw nagkakahalaga ng mahigit 3.5 million pesos. Kaisa-isa nga lang daw ito sa buong Gensan. Excited ay pinakita ni Mommy D ang bago niyang sasakyan. Binuksan pa ang bubong nito at kumaway na ala beauty queen. Very thankful naman si Mommy D dahil sa advance birthday gift sa kanya ni Pacman. Wala na akong masabi. Nagpasalamat ako ng Panginoon na binigyan ako ng anak nga mabait. Ito ang advance regalo niya sa birthday ko. Gloria Diaz, napasugod nga ba sa sexy photoshoot ng anak na si Isabel Daza? Abangan yan at iba ko pang may init na chika, maya-maya lang. Abangan! Ilang turista sa Espanya, 5 oras na trap sa tuktok ng isang monumento. Exclusive. Ina ng babae hinalay umano ng isang Panamanian diplomat. Umapila ng tulong kay Pangulong Aquino. Laki-laking drum set sa bansang Austria. Mas malaki pa sa tao. At ilang politiko, pupuporma na nga ba para sa 2013 elections? Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 Oras.